Palagi nasa trabaho tayo, nakaupo tayo, nakagano'n pa tayo, o nakaganito. Ay, pangit yun. Ang pagtulog natin, 'pag nakadapa ka, tapos nakagano'n ka, yun, ako, pangit sa neck natin yun. May mga iba, nagcha-chop ng meat, di ba? Bang! Ginagano'n talaga. Kapag nag-grocery, di ba, naka-plastic, nakagano'n ka. Tapos yung plastic nakaganito. Ayun, lahat yan. Kaya nga nagkakaroon ng nasa mababang upuan, tapos naglalaba, nakagano'n. Naku, pangit to. Yan ang pinakamalaki na pressures. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph, and itong channel na to over the past 10 months or so, medyo nakilala siya tungkol sa mga sakit ng katawan. Marami naman tayong dinidiscuss na iba't ibang topics dito, pero yung mga may kinalaman sa injury tsaka chronic pain, mukhang sila yung pinakagusto ninyo dito sa serye natin na to. So, today pag-uusapan natin yung mga iba't ibang common na mga injury at chronic pain sa katawan, and more importantly, kung ano yung mga aktibidades nyo sa araw-araw na maari palang magdulot or magpalala nitong mga to. So to discuss that today with us, nandito po ang ating medical director, si Dr. Anthony So, na siyang magbabahagi ng mga tips niya based sa 25 years na experience niya bilang isang rehab doctor. Friends, bago tayong magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So Doc, diretsahan po tayo. Ano yung mga daily activities ng typical na Pilipino na maaring mag-cause or magpalala ng mga sakit natin sa katawan? Okay. So, sakit ng mga katawan, di ba, mga joints natin, di ba? Ang mga litid natin, ang mga sapatilya, yung cartilages, di ba? Yan, matitibay talaga yan. Nasisira, pero nagre-repair naman siya, di ba? Pero kung paulit-ulit ang tawag natin, repetitive activities, yun, nagkakaroon ng problema. Mhm. So ano po itong mga common na problemang to, Doc? Tsaka ano yung mga nagko-cause sa kanila? Okay. Katulad ng ito, okay? 'Di ba, nasa call center tayo, 'di ba, or nagtatrabaho tayo, palagi nakagano'n tayo, 'di ba? Naka-maintain ng joints natin, palagi ganito. Eh, ang nangyayari, eto, nagkakaroon ng muscle deltoid or rotator cuff muscle strain, So sa balikat ho, Doc? balikat siya. Ang maganda, maglagay kayo ng armrest, nakakapagpahinga. So, okay ka, protect ka dito. So Doc, dito for sure mga office worker ang tatamaan kasi Sir, yung mouse mo laging nakaganyan. gano'n na lang, oo, oo, Okay, so overtime pala. overtime. Akala mo dahil wala naman masakit habang ginagawa mo, dito ho yung tama niyan sa Kasi balikat? ang muscles kasi natin, hindi naman ginawa para i-maintain. Ginawa 'to para maggalaw, exercise. Eh, ito naka-maintain palagi, so nai-stress siya. Yun kaya masakit palagi. "Uy, ba't parang sakit-sakit dito?" Kaya nga kasi naka-maintain ka. Hindi maglagay ka ng konting assist. Okay, so yung mga armrest po natin na malambot and Yun. para hindi laging nakaganyan 'no? Yes, sir. Actually, well, ako nagtatrabaho ako sa opisina. Ako ang number one na guilty dito. Kaya pala parang ito lagi yung masakit sa akin. Anything else, Then, Doc? eh, di pababa tayo. Dito naman, palaging 'di ba nagta-type ka nakagano'n ka, nakaipit palagi, nakaipit. So, carpal tunnel syndrome. Kasi ugat natin dumadaan dito, may tunnel 'yan, eh, yung ugat sensitive siya, eh. Kung nakagano'n ka palagi, dapat nakalutang lang siya 'pag nagta-type ka, nakalutang. Eh, kung nakagano'n palagi, tsaka nagta-type, naku, magkakaroon ng carpal tunnel syndrome. Eh, kahit hindi ka nagta-type, kahit hindi ka nagtatrabaho, laro lang sa computer, nakaganyan, 'di ba? Oo, oo, gano'n. Eh, paano Oo. kung 2 to 3 hours a day laro mo? Yes, sir. Ta's 'pag tatayo ka, igaganon mo 'to, tatayo ka, o edi tatamaan din 'to. Eh, paano kung medyo chubby-chubby ka konti, o di lalong magkakaroon ng problema kaya nagkaka-carpal tunnel syndrome. Or may mga iba, nagcha-chop ng meat, 'di ba? Bang! Ginaganon talaga, or stapler.
Ayun, lahat 'yan, i-injure yung nerve mo dito kaya nagkaka-carpal tunnel syndrome ka. So 'pag umaga, paggising mo, "Uy, ba't namamanhid?" Gaganon-ganon ka. Hmm. Dahil do'n. Na ano na pala yung nerve mo dito. Yes, naiipit, nai-injure. So, konting paglilinaw lang ha, hindi naman dahil ginawa mo yan ng ilang beses mangyayari na yan, 'di ba? Yes. Years, Years, oo. 'di ba? Repetitive 'yon, repetitive. So, 'yun. Doc, ito question, totoo ba na maiwasan mo yung carpal tunnel syndrome na 'to kung meron ka yung mga parang gel pack na patungan nung wrist mo? Yes, pero yung gel pack na 'yon, kailangan ililipat-lipat mo or sana mas malaking area. Kapag mas malaking area yung rest nun, mas yung pressure hindi siya isang area lang. Pero Kumbaga madi-distribute. yun, kung isang area lang dito magkakaroon ng problema. I Oo, see. yun. So, yung mga wag mo nang tipirin kung magsasapin ka 'no, Oo, yun eksakto. yung mas malapad. Malapad na, yes sir, yes sir, yes sir. Sige Doc. Then pagka nagluluto yung mga mommy, yung masipag yung mga gano'n ng gano'n, gano'n ng gano'n, gano'n ng gano'n, 'di ba? Yung handle ng sandok or what, 'di ba? Tumatama palagi dito, yun, 'pag sobrang sipag ka, gano'n ka ng gano'n through the years, magkaka-carpal tunnel syndrome ka. So, regardless whether office-based yung work mo or medyo manual yung work mo, Yes. pwede ka pa rin na Ta's Doc? mga labandera, laba ng laba, Oo. yun, isa na rin yun. So kailangan mong pahinga. Ang ginagawa kasi may mga iba, isang bultuhan palagi, isang bultuhan, 'di ba? Ang laba. Oo, yun. Talagang tadtad na tadtad yun, eh. Di gawin ninyo sana, 3 times a week para hindi matadtad, para makapagpahinga yung ugat. Ang problema 'pag labandera ka Doc, one time a week ka lang papatawag tapos isang bundok agad yung Ta's yun kaya nga nagkakaroon ng pamamanhid ng kamay, yun, carpal tunnel syndrome. So, ang tawag niyo diyan mga overuse injury 'no? Eksakto, overuse injury, repetitive injury, yun. Sa neck Doc, yung mga taong laging masakit yung leeg, although minsan pati mga politiko biglang magkakaproblema sa leeg 'pag napatawag na sila sa korapsyon. Anong mga activities ang nagko-cause nung mga injuring 'yan Doc? Usually yung mga mabibigat na knapsack, laptop, 'di ba? Uneven nandito ka, 'di ba? So, uneven ka, yun naka-strain ka palagi, yun nagkakaroon ka ng muscle strain. Knapsack, yung lalo mga bata, 'di ba? Yun. Tapos yung mga mabibigat na mga bag. So, yung weights lalo na sa back, puwedeng Yeah. makaapekto kahit sa neck Doc? Yung bag, yes, nakaapekto. Ah, Then yung pagtutulog, ang pagtutulog natin 'pag nakadapa ka, tapos nakagano'n ka, yun, uneven siya, pangit sa neck natin yun. So, ang pinakamaganda is it's either naka-supine or nakatihaya or naka-side-lying. Yung dapa, pangit kasi naka-extend ka tsaka naka-twist ka, pangit toyo. Marami pa naman taong nasasarapang matulog ng nakadapa na Doc. Eksakto. Tapos 'pag nakadapa ka, yun, nakagano'n palagi itong baka magkaroon ka ng, TMJ problem din, temporomandibular joint problem din. Ang ibig sabihin nun Doc, Yung sa panga mo? panga kasi nakagano'n, So, yung blood supply, yung cartilage naiipit, baka magkaproblema ka rin do'n. Hirap pala yan. Mahirap to. So, iwasan natin. Yes. Pa-side na lang 'no Doc? Pa-side na lang or nakatihaya. Minsan kasi 'pag medyo may kalakihan yung mga tao ayaw nilang natutulog. Nahihirapang huminga. Oo. So, pinakamaganda daw papuntang kaliwa daw, Kaliwa, papuntang kaliwa. okey. Oo. Kanan, bakit kaya? Mas maganda daw kasi mas maganda yung blood circulation ng heart 'pag nasa kaliwa. Oh, so yun kung magsa-side, kaliwa po tayo. Okey. Sa shoulders wala ng iba Doc? Sa shoulders naman, kunyari trabaho ka naman ay jeepney driver, hindi ka naman gano'n, 'di ba? Oo nga, abutin mo yung bayad. Oo. So, nagkakaroon ng rotator cuff injury. Ta's 'pag masakit na, hindi ko gagalawin, nagkakaroon ng frozen shoulder. 'Pag hindi mo naman ginalaw. Gagalaw, nagkakaroon ng frozen shoulder. Kaya na-mention niyo yung mga na-stroke mas prone sila 'no Doc? Yes, kasi hindi nagagalaw. Ta's yung sa mga labandera rin, 'di ba, gano'n na gano'n or nagkakarga ta's gano'n na gano'n, Eto, basta 'pag gano'n siya ng gano'n, gano'n siya ng gano'n or 'pag gumagano'n-gano'n tayo palagi yung exercise gumagano'n-gano'n, yun, nasisira kasi yung tendon, nag-rub sa mga buto-buto. Kaya nga nagkakaroon ng, injury at tendinitis. Yun lang. Minsan kasi 'pag nagwa-warm up yung mga nag-e-exercise may gano'n na warm up, 'di ba? Konti lang. Ang maganda Konti nga dapat. stretch yung planar ang tawag namin, planar. Mm. Planar, that's planar. Pati pag-ikot nito, 'pag gumaganon, Oo. ayaw rin natin, discourage yun. Stretch lang isang plane, isang side lang, isang side, isang plane lang, isang side, gano'n lang. Siguro lalo na 'pag mag-e-edad ka 'no Doc? Baka 'pag bata-bata puwede pa. Puwede pa pero yun, iwasan, oo. Sa siko Doc? Sa siko naman, madalas magwalis, gano'n na siya ng gano'n or nagni-need
Nagdinig kasi pag gumaganon-ganon ka, gumagalaw 'tong litid na 'to, tumatama dito sa elbow na 'to, nagkakaroon ng tennis elbow or lateral epicondylitis, masakit kasi siya. So, laba ka ng laba or may yung trabaho niya sa nagtitinapay, yun gano'n na gano'n. Pumasa. Oo, pumasa, yun, masakit dito. Kanina pala may pasyente kaming nagba-barbecue naman, gano'n na gano'n, gano'n na gano'n, nilagay, gano'n, sumasakit yung shoulder niya. Yun. So, yan ang mga daily activities na paulit-ulit-ulit, kailangan kung gano'n ka ng gano'n, eh, di mangyayari, magharap ka na lang do'n. Mas maganda kaysa gumaganon ka, sasakit yun. Okey. So, tennis elbow ang tawag dun? Yung ito tennis elbow 'pag masa ka ng masa yun or laba ka ng laba, tennis elbow na dito. Okey. So, yung tennis elbow, ano ang pananakit nun? As in localized lang? Tas Dito lang, dito sa lahat. Hindi 'pag ginaganon, aray! Kasi dahil itong extensors natin nagre-rub sa buto. Parang makukumang ka yata. Hindi naman, pero ang sakit, oo, masakit. Okey. Oo. Pero temporary lang yun Doc, na ano? Kaso lang matagal kasi ng healing ng mga tendons, eh. So, ang trip dun lagyan mo ng konting ice, Okey. para mamanhid, ayun. Okey. Mga ilang buwan Doc? Depende, may mga iba mabilis lang, may mga iba matagal kaya nga minsan siya, nagte-therapy after that kung di pa rin kaya steroid injection. So may namaga sa loob. Oo, oo, oo. Sa wrist, maliban sa carpal tunnel, meron pa ba sa wrist? Ngayon kunwari mouse ka, nakagano'n siya. Minsan pangit ng puwesto. Eto, nahahatak yung litid, yung ligament. Nagkakaroon ang tawag diyan, medial collateral ligament strain or sprain. Yan. Tapos may mga iba, bag, napakabigat, 'di ba, karga ng karga. Ang karga niya hindi ganito kundi nakaganito. So itong litid na 'to, tumatama sa buto, kaya ang sakit nito. Tsaka At tawag nakaganyan parang lahat yung bigat dito. lahat ng diyan, ang sakit, decurvains. So, aray, aray, ito yun, dito yun, decurvains ang tawag natin dun. Dahil pagbubuhat dapat nakaganito. Siya nagbubuhat nakaganito, eh. Oh, ang lakas niya, eh. Lakas siya, ang sakit nun. Yun. Okey. So, tamang pagbubuhat. Pagbubuhat. Okey. Kaya saka huwag sobrang bigat, 'di ba, lipat-lipat lang. Then, kapag naggo-grocery, 'di ba, naka-plastic, nakagano'n ka. Tapos yung plastic nakaganito. Ang tagal-tagal niya sa grocery, ang bigat-bigat pa. Anong nangyari, nagkaroon ng decreased blood supply sa ugat niya. Namamanhid yung tips, Ng daliri. daliri, oo. Eh, ngayon pumunta sa doktor, akala naiipit yung ugat dito kasi namamanhid, dito, di ba? Yun pala dahil lang nagbuhat siya ng mabigat, ang tagal gumaling ng ugat, manhid pa rin siya. Pero sa huli gagaling at gagaling, wag lang yung plastic na mabigat, yun kailangan lilipat-lipat ninyo. Okey, baba mo muna. Yes, Hindi mo pa naman isasakay 'no? Doc, paano tinitreat yung gano'n, hihintayin mo lang talaga? Wala tayong magagawa, hintay lang talaga. Kung medyo mayaman-yaman, papa-ultrasound natin, yung ultrasound na gano'n lang pero usually pinapahintay ko, "Sige, hintay ka lang." Bibilis Tumot ba yun kung magva-vitamin B ka Doc? Yes, vitamin B nakakatulong, tapos yung ultrasound nakakatulong rin. Kaso lang yung vitamin B nakakaganang kumain, nagpapaganang kumain. Yung ultrasound na mine-mention niyo, hindi yun yung ultrasound na pang-silip sa loob? Hindi, di ba, sa therapy, opo, nakakatulong sa ugat kasi yan, recovery. Yung mga papiti na sa inyo, maaaring naranasan niyo yan yung parang niro-roll no Tapos na may gel, mainit. may gel yun, TRT ba tawag dun 'no? Ultrasound yun, yung sound pupunta sa kristal, ta's magiging deep heating modality yan, eh. Okey. Yes. So, pampainit. Yes, pampainit. Ito, pinaka-common na masakit Doc, lalo na sa mga tumatanda, sa likod. Tama. Ano yung mga aktibidades na nagpapahina at nagpapasakit sa likod natin? Kasi ngayon, palagi nasa trabaho tayo, nakaupo tayo, 'di ba? Yung nakaupo, ang taas ng pressure, 1.5 times sa likod natin sa spine compared to nakatayo tayo. Ay gano'n Doc? Yes, sir. Sus ngayon, nakagano'n pa tayo. Ito, masakit sa leeg kasi nakagano'n tayo, nakaputol pa yung, nakagano'n tayo, 'di ba? Ayun, so proper posture sana. Tapos yun, ang ganda nito, nakasandal ka para yung pressure hindi nasa sa likod. 'Pag nakaganito ka, pressure sa buto, sa patilya, buto, 1.5 times kaysa sa tayo. So mas maganda na nakatayo ka kaysa sa nakaupo. Ngayon, nakagano'n pa tayo, nakaganito. Mas pangit yun. Mas mataas ang pressure, 2 to 3 times more. Kaya nga nagkakaroon ng slip disc. Ang pressure ho Doc, 'pag kunyari nakaganyan ka, saan po nagko-concentrate? Dito sa baba. Lower back Yung po? lower, sa lahat, pero especially sa lower back. Sa L4, L5 lalo na. Kaya siguro Doc, nung nagpakonsulta ako sa surgeon ng orthopedic, ang sinasabi niya,
every 15 to 20 minutes tumayo ka muna. Tama, No, Doc? tama. So, may tinatawag ako para mas mabilis tandaan 20-20 minute rule. Mm. Every 20 minutes tatayo ka. Mm. Look 20 feet apart. Para yung mata mo rin makapahinga. Lalo na sa green objects, di ba? Mas nakakapagpahinga din. Mm. Relax for 20 seconds. Every 20 minutes, okay lang trabaho, sprint. Seryosohin mo yung trabaho. Yes. Tapos, after that, relax ng konti. Mga 20 seconds to 1 minute, di ba? Tapos balikutan. Balik ulit. Yun. Actually, nung nagka-sleep disc ako, speaking from experience, hindi naman tayo doktor, hindi ako dati masyadong naniniwala or hindi ko lang naiintindihan bakit sinasabi ni na Dokso na mas mataas yung pressure pag nakaupo ka. Isip ko naman, bilang layman, syempre, teka, mas relax ako pag nakaupo Paano naman nangyaring mas mataas ang pressure sa likod ko? Pero come to think of it, Doc, nung nagka-sciatica ako dahil sa sleep disc, syempre, yun yung pananakit na hanggang legs mo na. Yun, naipit ang ugat. Oo. Pati yung pananakit ng likod. Parang pag nakatayo ako, less siya, no, Doc? Tama. Dahil less po yung pressure. Pressure, yes. Ang pinaka-less, nakahiga ka. Pero di naman pwedeng nakahiga palagi. Correct. So, pag nakatayo ka, pressure niya 1. Pag nakaupo ka, pressure niya 1.5. Sa case ko nga dati, Doc, pag nakadapa ka, parang less lalo yung pressure, mas less yung pain niya. So, Yes, sir, sir. pinakamasakit siya pag nakaupo na matagal. Yan. So, nandun talaga. So, ang solusyon lang dito, Doc, I guess, galaw-galaw. Galaw-galaw, yes, yes. Okay. Any others, Doc? Tapos, ngayon, kung daily activities, di ba naglalaba ka? O di ko lang bakit nga, kailangan maglalaba ka yung mga babae, di ba, nasa bababang upuan, tapos naglalaba, nakaganon. Naku, pangit nun. Yan ang pinakamalaki na pressure sa likod. Nakaganon ka kasi. Bakit? Ilang oras yun? Oo. Bakit hindi nilang ginawa? Nakatayo na lang, or nakaupo ganito, tapos ito yung lababo, na dito, uhugasan niya. Oo nga. Yeah? Kaso kahit moderno na ngayon, kahit washing machine, gaganon ka pa rin lang. Kaya nga. So, pangit yung gumaganon sa kakarga. Mali. Kailangan talaga, tandaan natin, dapat kunin natin lakas dito sa quadriceps natin, tapos yung likod natin dapat ganito. Yun. So, mag-squats tayo. Yun. Proper lifting techniques. Actually, totoo yun, Doc. Well, kahit sino naman na nagka-problema na sa likod, pag subukan yung magbuhat ng ganyan, kung hindi manakit yung likod niya. Kasi po, buto, sapatilya buto. Yung sapatilya, pag gumanong ka, parang toothpaste yan, lalabas sa likod. O di lalo sa sakit ng sciatica mo. Kaya nga, ayaw natin. Kasi sa harapan, sa harapan kasi protektado eh. Ngayon, pag gumanong ka, lalabas yan sa likod mo. Naku, slip disc yun. Yun, yung mga hindi pa nakapanood sa inyo nung episode namin tungkol sa slip disc, in-explain yun ni Doc na yung mga intervertebral disc, yung mga sapatilya nga, sabi ni Doc na parang a shock absorber. Pag lumabas yan dahil sa aktibidades mo or dahil ng hina na overtime, yung nerve natin naiipit, yun yung masakit. Yes, sir. Para sakit ng ngipin. Ouch. So, actually, totoo yan. Para siyang sakit ng ngipin, pero sa likod hanggang paa. Ayo. So, I'm sure, I know, sa mga comments, ang dami namin na nagkaroon ng ganyang problema. So, ingat tayo sa pagbubuhat and sa mahabang upo, no, Doc? Yes, sir. Next po. Now, sa tuhod naman tayo. Yung tuhod, palagi na lang yung squat ng squat, deep squat. Tapos, yung nga, kung naglalaba ka, di ba? Nakasquat ka talaga, di ba? O yung, tatayo ka, yun. Pangit sa patela at saka sa tuhod. Mas mabilis mapudpud. So, sa physical labor natin, Doc, yung pag-hunch over ng ganito, Ayaw natin. yun yung masama. Kasi, Diba? hindi lang sa likod, pati sa tuhod pala. Yung sa tuhod naman, yung dahil sa nakasquat ka, yung pressure sa patela, mabigat. Okay. So, ingat-ingat lang kayo sa repetitive Squats. Yes. Sa balakang, Doc, meron bang mga aktibidades na nakakasakit ng balakang natin? Yung nga, yung kakarga tayo, kuwari naglalaba tayo, di ba? Ibis na kakarga tayo ng konti lang, gawin mo, marami, kakarga ka, mabigat, di ba? Gawin natin, konti-konti lang para hindi sumakit ang balakang natin. Paano sa ankles, Doc, o yung mga bukong-bukong natin, tsaka sa talampakan na rin? Okay naman, basta lang kailangan hindi tumaba. So, kailangan pumayat tayo. Dahil yung pressure nandiyo sa pressure. So, yung mga may sakit sa talampakan, Doc, yan, isa sa mga pinaka-common na comments natin, yung sakit sa plantar fasciitis. Fasciitis, apo. Ano pong mga tips doon, Doc? Okay. So, by the way nga, pag pumayat ka ng 1 pound, nakakatulong yan sa tuhod saka sa ankle ng 4 pound na bawas ng pressure.
Okay. Oh, so Makalaki. yes, yes. So, ngayon naman sa plantar fasciitis, usually ang daming cause yan. Sobrang tagal na rin yun. Sobrang tagal dahil sa paglalakad ng malayo, tapos yung kung gaano kalakas ang pagtapak mo, then, kung gaano ka-chubby ka, tapos kung former ka ba ng plantar fasciitis or yung calcaneus spur. So, ang daming factors. Pero kung pumayat ka, mas maganda yun. Dok, mas prone po ba kayo sa plantar fasciitis kung hanap buhay nyo or sa lifestyle nyo, naglalakad kayo na mahaba or tumatakbo? Tama. Kasi lalo na tumatakbo. Kasi, palagi may pressure, may pressure. Tapos yun, nahihila at nahihila yung, plantar fascia. Tapos 'pag naghihil na siya, tatakbuhin mo ulit o tatapakin mo ulit, hindi maghihilom. Tuloy-tuloy lang siya. Oo. Yung mga iba, malala daw, Dok. Sabi nila, paggising pa lang nila, hindi na nila maitapak eh, no? Sobrang sakit talaga, sobrang sakit. May iba nga gusto magpa-opera, sabi ko, "Naku, wag na." Kasi, lalo na 'pag may calcaneus spur na, 'di ba? 'Pag tinanggal mo yun, babalik ulit yun. So, Kasi biro mo, may parang matulis ka na tinutusok yung skin mo. Masakit talaga. Tiisin mo na lang. kasi babalik rin naman pag Oo, tinatakbo. yung kalyo ko 'di ba skin 'di ba? O 'pag tinanggal mo, babalik ulit yun. Ay, Ay yung kalyo sa buto, 'pag tinanggal mo babalik at babalik yun, tiisin mo na tapos sa huli magiging bilog naman yan, eh. okay. Magiging bilog hindi na matulis yun, magiging bilog. So mas mababawasan na. Tsaka maganda nga yun, eh. 'Pag sumasakit ibig sabihin, "Uy teka kailangan magpapapayat na ako." May napanood ako, Dok, ano, eto, tanungin ko lang kung anong opinion niyo dito. Sabi niya 'pag 50 pataas ka na, wag ka na masyado sa jogging, mag-tai chi ka na lang. May sense kaya yun, Dok? Yeah, may sense naman pero kung kaya mo namang mag-jogging, bakit Mm. hindi? Kasi 'pag napagod ka, Mm. mas gaganda yung heart mo, eh. Yan yung Ah sinasabi niyong medium intensity. Yan, oo, oo, oo. So, dalawa, kung kaya mo naman tumakbo, bakit hindi? Takbo Ah, ka, squats ka, wag lang sobrang deep, push-ups ka, tapos yung mga parang nagma-mountain climbing ka na naka-slouch, 'di ba? Oo, gano'n. So, maganda po yun. okey. So, ano, depende, case to case Yes, basis yes. siya. Pero kung masakit na nga pa mo, pipilit mo Oo, pa, tama yun. wag na. Wag na, Okey. So, ang dami pala, Dok. Mm. Eto, siguro dagdag ko lang maliban dun sa mga daily activities, meron tayong isang nakalimutan na nakaka-cause din ng maraming injury at sakit ng katawan, pero na-mention niyo na dati, yung mga false movement, Dok, 'di ba? Oo, Yung mga biglaang bigla, galaw oo. natin yun Yes. minsan nakakasakit, eh, Yes, sir, 'pag yes, hindi sir. mo natansyahan, 'no? Oo, kasi may isang beses na kunwari nagkamali lang, yung heel cord napunit. Hmm, Minsan nakatayo lang ta's nag-twist lang, nagkamali lang, napunit yung heel cord, hmm. naoperahan. Minsan kasi hindi mo maiwasan, 'no, Dok, yung parang 'pag may offward na movement ka na hindi mo napag-isipan, Mm. minsan matapilok ka. I think minsan bigla lang gumaling ng ganyan na-stiff, Oo, ang oo, oo. tagal, 'di ba? Or may mga iba kasi nagtatabo pa, 'di ba? Hmm, Oh, nagkamali lang, nagtatabo ko sumakit, eh, nagkaroon ng slip disc o sciatica o gano'n, yan. oo. Tsaka yung minsan yung parang hyperextension yata ang tawag dun? Eksakto. Yung pilit mong inaabot tapos pagkatapos mong iabot ang sakit na. Yes, yes. Sabi nga nila, ito napanood ko lang sa NBA 'to, kuwentuhan ng mga retired na player. Hmm. Ano, kasi itong mga sakit ng katawan na 'to usually sa mas nakatatanda na nangyayari, 'di ba? Sabi nila, 'pag atleta ka daw, alam mong matanda ka na 'pag meron ka ng experience na isang bagay. So, sabi nila, 'pag bata ka pa, may na-injure sa'yo, alam mo yung pinanggalingan. Like, either bumagsak ka or natapilok ka, nadapa ka, yung may sense kung bakit masakit yung isang bagay. Pero alam mo daw na matanda ka na 'pag ginagawa mo lang yung mga normal na bagay, minsan Masakit sakit pa sa'yo. parang sakit na, Oo nga daw. Yung mga dating NBA players na sabi nila minsan, ano ka lang sa hagdan tapos biglang, aray! Oo. Matanda ka na daw. 'Pag na Parang nararamdaman ko na 'yan, yun lang, Dok, paakyat na tayo. kaya nga. Okey. Any other tips, Dok, bago tayo magpaalam? So, ayun, 'wag nating ulit-ulitin yung mga activities, kailangan pahinga. Hmm. Okey, tapos siyempre bawasan natin yung mga refined sugar, yung mga processed food na nakakataas ng inflammation natin, lalong sa sakit ng katawan natin. Then siyempre iwas-iwas na rin yung mga smoking. Mm, Kasi yung smoking pala nag-i-increase ng risk of osteoporosis by 30 to 40%. yun lang. Tapos ngayon 'pag nag-fracture ka na, mas masakit pa ang pakiramdam mo. So, Ma yun lang. doble-doble pa yun, kaya nga 'wag naman tayong mag-smoking or mga alcohol. Yun, iwasan na rin then, be mindful kung anong ginagawa natin palagi. 'Wag yung repetitive activities.
At the end of the day, akala mo yung lifestyle mo walang kinalaman sa intensity ng sakit mo. Yes. Meron pala na. Yun, tama, tama. Okay. So, yun muna po ang mga tips ni Dr. Anthony So tungkol sa mga daily activities, sa mga pwede niyong iwasan, sa mga pwede niyong gawin para mabawasan yung mga chances nyo na magkaroon ng mga overuse injury at chronic pain. So, hanggang doon na lang muna. Magpapaalam muna kami in behalf of my partner in health, Dr. Anthony So, our medical director. Ito po si Glenn ng Medico.ph nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!